afternoon, blessed people. At ang topic ng pastor ko nung Sunday is from rejection to acceptance. At lahat naman tayo na-reject. Sino ba naman ang hindi mare-reject? Ang pinaka-greatest na tao na nabuhay sa mundong ito ay ang Panginoong Kristo. At even in the cross of the death, sinabi niya, Ama, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganon kabuti ang puso ng Panginoong Kristo. Ganon yung compassionate niya. Ganon yung grace niya sa mga tao na ganon siya magpatawad na even yung mga tao na yun sumigaw na ipako siya sa cross. Yun pa din yung pagmamahal niya is sobra-sobra. Kaya kailangan intindihin natin kung ano yung mga rejection na napagdaanan natin ng mga bata pa tayo. Ito ay nagmumula ng mga bata pa tayo at nadadala natin sa pagtanda natin. Number 1, school year. Kapag nabubuli ka, halimbawa yung damit mo is faded kasi ninana mo lang naman yun sa mga kapatid mo. Yun kumbaga, nagkakaroon yun ng rejection sa puso mo na pag nakita ka ng mga kaibigan mo, ganun yung color mo, nabubuli ka. Tapos kapag kulang-kulang yung mga gamit mo, naalala ko nung bata pa kami, ang pangarap ko lang magkaroon ng crayons na madami. Ang kaya lang namin bilhin nun, kumbaga parang you compare yourself kasi bata ka pa nga nun. So kaya nadadala mo yun hanggang sa pagtanda. At number 2, the perceived parents, hindi pinapakita ang pagmamahal. Kapag halimbawa, unwanted pregnancy, o kaya naman, hindi lang marunong magbigay ng pagmamahal yung parents mo. Sinabi sa dyan there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Alam mo ba, ang perfect sa Greek word niyan, ang ibig sabihin niyan is complete. Na kapag ang tao hindi pa kayang magbigay ng pagmamahal, ako kasi noon, akala ko pagmamahal na yung nabibigay ko, pero nung nalaman ko kung si Jesus Christ, kung paano magmahal, dun ko na realize na makakapagmahal ka lang pala ng tao kapag kumpleto ka na. At ang magpapakumpleto sa'yo ay ang Panginoong Kristo. Kasi ang Greek word ng perfect is complete. So magiging kumpleto ka kapag tinanggap mo ang Panginoong Kristo. So kapag tinanggap mo ang Panginoong Kristo, malalaman mo yung totoong pagmamahal sa pinakamalalim. Na alam mo yun, yung pinakamalalim, pinaka-depth ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit, na mahaba ang pasensya, na hindi mo nile-level yung pagmamahal mo kung anong ibinibigay sa'yo, basta mahal mo lang siya kasi ganun magmahal ang Diyos. Sa pangatlo is unequal affection. Yung pag sa magkakapatid is may favoritism, mas gusto yung isa kasi mas matalino yung isa, mas masipag yung isa, ay iiwasan natin yan kasi nadadala yan ng bata hanggang sa pagtanda. Hindi pa ako parents, but anyway, yung parents ko, I was really grateful na pantay naman ng pagmamahal sa amin. Kaya, ito yung mga nangyayari sa mga taong nare-reject pagtanda nila. Number 1, madaling gumive up. Dahil nga hindi sila nakakuha ng totoong pagmamahal at hindi sila nakaramdam nito, pag halimbawa sa trabaho, pag napagalitan sila, madali silang gumiba sa mga bagay-bagay. And then, number 2 is refuse, build the wall, or defensive. Gumagawa tayo ng wall dahil nga wala tayong pagmamahal na natanggap nung bata pa tayo, or takot tayong magmahal ulit, or takot tayong magtiwala, gagawa na tayo ng wall. Which is, yun nga yung sinabi ko kanina, kapag hindi ka complete, pag hindi mo nahanap ang Panginoong Kristo at hindi mo siya tinanggap, hindi mo marirealize na may binibigay pala sa'yo ang Lord na para sa'yo, kaya lang, naglagay ka na ng wall. Kaya, napaka-importante ng relationship sa Panginoong Kristo kasi sasabihin niya sa'yo lahat ng gagawin mo. Kaya napaka-importante na don't conform with the pattern of this world. Be transformed by renewing of your mind. By renewing of your mind, sasabihin na ng Lord ang will niya at perfect na will niya para sa buhay mo. Kaya ang revelation kasi nagbumula yan sa relationship. If you seek your God, kaya nga, seek first the kingdom of God and all His righteousness, and all things will be added to you. Kailangan mo muna isik ang Panginoon. Kaya sa number 3, resentment, mga sama ng loob, hatred, rebellion, yung kapag may kausap ka, galit agad. Kaya madali mong ma-assess yung mga taong mga may rejection yung hindi pala smile, hindi ko inaano, pero ganun yung based on my experience, based sa lahat na experience ko, ganun sila yung
lalapit ka pa lang, nakasimangot na, alam mo, masayang mabuhay, mag-smile ka everyday. Alam mo ba ang possibility na papasa, yung kapag may nakikita kang mga guard na nagbubukas sa'yo, magpasalamat ka, yung mga cashier na namimit mo, mag-thank you ka, mag-smile ka. Wala namang masamang mag-smile, at least nagbibigay ka ng positive sa kapwa mo, nakakapagpasa ka ng positivity sa kapwa mo. Kaya dito sa Hebrews 12 verse 2, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiate and perfect our faith because of the joy awaiting Him. He endured the cross, disregarding of shame. Now He is seated in the place of honor beside God's throne. Ang Panginoong Jesucristo namatay sa atin at kusa niyang ibinigay ang buhay niya para sa atin. Kaya tayo ay malaya na sa cross. Sinabi, it is finished. Lahat ay nasa cross na. Kaya tayong lahat ay malaya na. Kaya sa Ephesians 1 verse 6, to the praise of the glory of His grace, but which He made us accepted in the beloved. Kaya ngayon, kung malungkot ka, kung walang tumatanggap sa'yo, tawagin mo lang ang Panginoong Jesucristo. At sinabi niya na makakatagpo ka. If you seek with all your heart, makakatagpo ka ng totoong pagmamahal. At i-accept ka ng Panginoon Jesucristo as a beloved. Meron kang sariling family. Mahal ka ng Diyos at hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan. Kaya dito sa John 1:12, but as many as receive Him, to them He give the right to become children of God, to those who believe in His name. Ibig sabihin, sino man ang mag-receive sa Panginoong Jesucristo at maniwala sa Kanya at believe in His name, siya ay anak na ng Diyos. Kaya, sumabay kayo sa akin, mag-salvation prayer. Abba Father, thank you for giving Jesus Christ to us. Makasalanan ako, Lord, patawarin mo ako. Ina-accept ko ang Panginoong Jesucristo bilang aking tagapagligtas. Jesus, be my Lord and Savior. Pumasok ka sa puso ko. At maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. At kung nireceive mo ang Panginoong Jesucristo, isa ka ng bagong nilalang. Therefore, if anyone be in Christ is new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Whoever calls on the name of the Lord will be saved. God bless everyone.